Hi guys, today we are back with another coding tutorial. Today we are going to study conditional statements in C++. So from last time, this is what our code looked like. So let's open up a new file. Click nyo lang yung button na to, new file. Tapos tutorial part 2 .c++. So again, meron tayong blank file. What we will do first is set muna natin yung framework o yung headers ng C++ na ginamit natin from last time. So ayun ay hash include, tapos ito iostream. Is close nyo. After nun, type nyo yung using namespace std, or std stands for standard. Tapos yun nun is yung int main, or yung ating main function, open and close parenthesis, tapos open and close curly braces. Sa dulo, lagyan natin ng return 0. Okay, ready na for actual coding. Bago natin siya i-code, try mo natin i-define yung conditional statements. So, conditional statements are statements where you feed in a boolean such that when it evaluates to true, the code will execute an instruction. So ayan, conditional statements are statements where you feed in a boolean statement such that when it evaluates true, the code will execute an instruction. So, I know medyo vague pa yan para sa ngayon, pero try natin siya gawin para mas lalo natin maintindihan. So, ang una kong i-introduce na conditional statement ay yung if. So, yung format niya is ganito. If, open and close parenthesis, tapos open and close curly braces. Ayan. Ngayon, dito sa loob ng parenthesis, dyan mo ilalagay yung conditional statement mo. Ano ba yung mga yon? Pwede ka maglagay dyan ng logical statements. Kunwari, a equal 3. Ang ginagawa nito is i-check mo kung yung variable na a ay equal ba sa 3. Pero try natin siya i-apply. So, ganito ito. Mag-declare tayo ng variable num1, and let's equate it equal to 4. Now, para ma-testing natin yung if, try natin siya gamitin. If num1 is greater than 3, open and close braces. Ito, ano yung gagawin niya sa loob na to? Ang gagawin niya ay naman pala to. Sorry. Ang gagawin niya is cout or magpiprint siya ng the variable is greater than 3. Ayan, simple lang. Basically, ang ginagawa nito is if ang variable na num1 is mas malaki sa 3, i-print niya yung line na to. The variable is greater than 3. Natin siya i-run kung gagana siya. So, yun. Andito yung output. The variable is greater than 3. Ibig sabihin, na-check niya na yung boolean statement na to, or yung statement na to, ay nag-evaluate sa true. So, ito naman. 4 is bigger than 3. Ngayon, try naman natin. Palitan natin yung number na to. Gawin natin 5. So, ang gagawin niya ulit, i-check niya is num1 greater than 5. Well, alam natin hindi. So, hindi niya dapat gawin yung line na to. Dapat siya i-run. Wait lang, close natin yung terminal na yun para mas malinis. Ayun. Kita niyo ito yung output niya. Basically, wala. Kasi nga, wala siyang i-run. Hindi niya ito i-run kasi nga, hindi naging true yung statement na to. Okay? Okay, next naman, na-introduce ko, okay na tayo sa if. Next naman, wait lang, comment out natin to. Ayan.
Next naman na aaral natin is yung else if. Ngayon, ano yung else if? So, ang else if, ang ginagawa niya, actually, ayusin ko to. Gagamitin natin to. Ginagawa ng else if is isipin na lang, nagtanong ka sa line na to. Yung number, yung num1 ba na variable ay mas malaki sa 5? Ang sagot dyan, hindi. Ang ginagawa ng else if, para siyang nag-chain ka pa ng isa pang tanong. Else if. Para sabihin natin dito, num1 is greater than 3. Parang ginagawa to basically is, kunwari dito tinanong mo, ang num1 ba na variable, mas malaki siya sa 5? Siyempre, hindi, siyempre. Okay, hindi siya mas malaki, pero mas malaki pa siya sa number 3. Basically, ganun yung parang formulation ng else if. Para siyang pangalawang tanong after ng if. Else if num1 is greater than 3, see out natin, the variable is less than 5 but greater than 3. Ayan. Tiyatin kung ano yung mangyayari. Ayun o, nag-print siya dito. The variable is less than 5 but greater than 3. Basically, yung else if, para lang yung if statement. Pero, by convention, sinusunod lang siya sa if. Kung hindi mag-true to, i-check niya pa kung mag-true to. Okay. Next, okay na yung if, okay na yung else if. Ngayon, try natin yung else. Ngayon, ano ba yung else? Yung else, mapapansin nyo, wala siyang ganito. Ay, sorry, naka-Python notation ha. Okay, at mapapansin nyo sa else, wala siyang ganito. Wala siyang parameter, wala kang finifeed na statement sa kanya. Basically, else tapos instruction na yung kasunod. Ang ibig sabihin kasi nun, say, if num1 is greater than 5, no is num1 greater than 6. Siyempre, no naman. Ang gagawin ng else, basically, ikakatch niya kung ano yung mangyayari susunod. Kasi, hindi siya nag-true dito, di ba? Kung hindi siya mag-true sa lahat ng tinanong mong yan, ito yung gagawin niya. Okay, try natin. See out the variable is not greater than either 6 or 5. Ayan. Okay. Yung ginagawa ulit ng else, basically, kung yung mga if statements mo at mga else if statements mo na nasa taas niya, ito nasa taas niya, di ba? Kung yung if at else if statements mo na preceding yung else ay hindi magtotoo, siya yung mangyayari kung ano yung laman niya. Kaya natin. Ayun o, the variable is less than, okay, shit lang. Mali yan. Close natin yung terminal. Ayun, the variable is not greater than either 6 or 5. So, ayun, yung nagagawa nung, ayun yung tatlong, conditional statements na magagamit natin. Okay, next naman na aaralin natin ay logical statements. So, how do we ask the computer if a variable is equal, greater, if it's greater than, or is it less than a certain value? So, ganito natin siya ginagawa in C++. So, if, say, we want to check if num1 is equal to the value 4. Sabihin na lang natin, hindi natin alam to. If num1 is equal, so dalawang tandaan nyo, na dalawang equal sign yan. Kasi in C++, 1, pag ganyan lang, that is equal to assignment. Value assignment actually. Ito yung ginawa natin dito. Int num1 is equals to 4. Ibig sabihin, kung ano yung value ng nasa kanan, papasok siya dito sa nasa kaliwa, which is yung num1. Ngayon, pag ganito naman, kapag dalawang equal sign, ang ginagawa nun basically is checking for equality. Ayan. If num1 is equal, double equal sign to 4,
i-see out natin. The variable is equal to 4. Tingnan natin kung gaganit.